bago po lumutang yan sa mundong ibabaw, sa planetang ito. Sa isip muna siya ng Diyos, ipinaglihi. Sabi nga, you have already been taught in the mind of God. Sinasabi ng Jeremiah 1:5, sulat niya, Jeremiah chapter 1 verse 5, pinili na kita bago ka ipinaglihi. Umatakin niyo. Pinili na kita, sabi ng Lord kay Jeremiah, pinili na kita bago ka pa lamang ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sino ba yung naglilihi? Yung nanay. So wala pa siyang ipinaglilihi, bago pa ipinaglihi, pinili na. Saan nagsimula? Sa isip ng Diyos. Hindi sa tiyan ng babae, sa isip ng Diyos. Amen? You have already been taught in the mind of God. Bago pa lamang tayo pumintig-pintig sa tiyan ng ating ina. Psalms 139 verse 16, our reading for today. Your eyes saw my unformed body. Hindi pa nahuhugis, hindi pa nabubuo, nakita na ng Diyos. Your eyes saw my unformed body, and all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Ibig sabihin talagang may plano na ang Lord sa atin bago pa yung paglilihi at pagsilang sa isang sanggol doon sa sinapupunan ng kanyang ina. That's why abortion and contraception is aborting and contradicting God-ordained plans for that child. Abortion at yun pong contraception na nakapaloob doon sa batas na isinusulong ay siyang pumipigil at kumokontra doon sa magandang plano ng Diyos sa buhay ng mga batang maaring dalhin ng kanilang ina sa kanilang sinapupunan. Yan po yung una na punto natin. So, saan nagsisimula ang paglilihi? Sa isip ng Diyos. Kaya kapag may buhay na pumipintig sa loob ng sinapupunan ng isang ina, yun na yung tinatagating materialization, nagmaterialize na. Yung idea ng Diyos, naganap na. At kinasangkapan yung babaeng magdadala sa batang yon na nasa isip ng ating Panginoon. Amen? Number 2, unborn, hindi pa sinisilang, are human. Unborn are humans from the time of conception. Sabi ng iba, dugo pa yan hindi pa yan tao. Dugo pa yan hindi. Kahit sabihin pa nating dugo pa yan. Doon sa idea na binahagi ko nung una, yung conception begins in the mind of God, mga kapatid, kahit dugo pa yan. Kaya nga naging dugo yun, dahil nagtagpo na yung dalawa Amen? Nagtagpo na yung sa lalaki at yung sa babae, kaya dugo na At kahit yun ay dugo pa lamang, mga kapatid, kaya nga nangyari yung pagtatagpo, kaya nagkaroon ng dugo na later on mag-develop at magiging tao sapagkat inisip siya ng Diyos. Pinlano na siya ng Panginoon. Kaya hindi pwedeng hadlangan yung iniisip ng Diyos. Kaya kahit yun ay dugo pa, tao na yon, human na yon. Doon sa ating idea na sinasabi nating ang paglilihi ay nagmumula sa isip ng Panginoon. Psalm 139 verse 13, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang anumang aking sangkap, lahat, tenga, ilong, lahat, pati nasa loob, yung mga vital organs, puso, atay, balon-balunan, utak, lahat ng yan mga kapatid, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Amen? Ang kamay talaga ng Diyos ang humuhubog at nagbubuo at nagbibigay ng buhay dahan-dahan. Number 3 point, woman, babae, has no absolute right to her own body.
Ulitin ko po, woman has no absolute right to her own body. Madalas ating madinig, anong pakialam nyo? Katawan ko ito. Kung ano gusto kong gawin sa katawan ko, wala kayong pakialam. Amen? Kung gusto kong ilaglag ito, kung gusto kong patayin to, kung gusto kong ituloy ito o hindi, wala kayong pakialam. Katawan ko ito. Tadtarin ko man ito ng tato. Lagyan ko man ito ng kung ano-ano, wala kayong pakialam. Katawan ko ito. But again, woman has no absolute right to her own body. Anong teksto sa Bible lang nagbibigay support diyan? 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Amen? You are not your own. Katawan man natin to. Hindi to atin. Ito'y pag-aari ng Diyos. Binili ito ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo. Amen, mga kapatid. Kaya may pakialam ang Diyos sa ating katawan. Because the body is the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit is residing in you. Nananahan, nakatira sa atin ang Holy Spirit. Nasa ating pagkatao. Nasa ating katawan, mga kapatid ko. Kaya, hindi totoo na katawan natin to walang pakialam, maging ang Panginoon. Amen? Number 4, eto na. Brother Rapi, paano yung mga nabuntis ako na hindi ko gusto? Ni-rape ako. O kaya yung mga karumal-dumal na pangyayari, na buo. Halimbawa, yung incest. Alam niyo po ibig sabihin ng incest? Yung mga magkakadugo, magkakapatid, magpinsan, first cousin, magkapatid, meron pa nga tatay, ni-rape ang anak. Minolesta yung anak, ang dami nangyayaring ganyan. Yan ang incest na kung tawagin. Ito sinasabi. The acts of rape and incest are unacceptable, but the fruit of such acts is still part of God's ordained plan. Totoo. Masakit ang ma-rape, masakit ang ikay gahasain, at magbunga yung pang-aabuso sa iyo. Oo, masakit yung ikay minolestya ng sarili mong dugo, ng sarili mong pamilya, at kahiya-hiya, lalo kapag ito'y nagbunga. Pero sabi, though unacceptable, masakit, at karimari-mari mang pangyayaring yon, pero yung maaring ibunga nun ay bahagi pa rin ng plano ng Diyos.